meron akong gustong itanong sa'yo dahil ang sabi sa amin ni Crisan, kasabwat mo daw si Cheska sa pagkidnap mo sa kanya. Pag may gusto akong gawin, kaya ko gawin mag-isa. Yung Cheska na yan, kaya naman napasama yan kasi nangiilam siya. Yung anak mo, yan, Crisan, hindi nagsasabi ng totoo yan. Kailangan malinis natin yung pangalan ni Cheska sa mga pulis. Walang namatay namin. Di si Cheska ang pumatay kay Doc Manuel. Ang sarili niyang anak, si Raymond de Villa. Ako naman papatuloy sa sinimula ni Lolo. Kami ng nanay ko, magiging masaya kami. Ikaw, mabubulo ka dito, mamamatay ka dito na mag-isa sa kulungan na to! I guess dapat magpasalamat ka sa aking inaanak. Siya ang nag-request para tulungan kita sa kaso mo, si Darren. Naaawa ako sa anak ko kasi wala siya pinagkatiwalaan o hindi ako nakinig sa kanya. Paano kung tuluyan nang mapalayo sa akin si Cheska? Gusto ko lang ho kayo maging masaya. Gusto ko lang ho maging tahimik ang buhay niyo. Pero na hindi ho yung nangyayari kung magkasama kaming dalawa ng kapatid ko. Cheska! Pag-ibig ko sa'yo Walang iya niya, Crisan. Siyang kwentang tao. Di ba naman si Lolo, dinamay niya? Walang kwenta niya talaga. Kinahiya ako siya bilang tatay. Kahit kailan ayokong maging katulad niya. Ayokong maging katulad yung mamamatay tao. Nahiya siya. Sagutan na. Ang mahalaga, nakakulong na siya ngayon. Nababayaran na niya lahat ng mga ginawa niya. Salamat, Crisan. Kasi lagi ka nandyan para sa akin. Salamat. Ay, naman. May problema ka rin. Ayoko sanang makadagdag sa mga problema mo, pero hindi ko kasi maiwasang matakot. Bakit? Kasi nakalabas na sa kulungan si Cheska. So, hindi siya yung pumatay sa Lolo Manuel mo. Pero nagawa niya pa rin pagtakaan yung buhay ko. Nagawa niyang lukuhin si nanay, masamang tao siya, Diego. Dapat sa kanya kinukulong. Diego, naniniwala ka naman sa akin, di ba? Sabihin mo sa akin, naniniwala ka sa akin. Mula pagkabata natin dalawa, magkasama tayo, magkakilala na tayo. Alam mo kung paano magmaikot ng mga tao si Cheska. Diego, sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin. Naniniwala ka sa akin, di ba? Wala ka Di ba? Pwede talaga yung kasa na yan! Akala ko wala na siya sa buhay namin. Bakit ba bumalik na siya? Ito na naman siya. Malaya na naman siya. Alam mo naman niyang kapatid mo ay may sapusa. Kahit ilang beses mong iligaw, nakakabalik at nakakabalik pa rin, ano?
Dapat nilunod ko na sila para hindi na siya nakabalik! Crisan? Crisan? Iilitan ako sa kanya! Bakit ba ayaw Crisan? mo mawala? Sinong kaaway mo? Crisan? Bahala kang lusutan yan! Crisan? Anak? Crisan? Nay, Sinong kaaway mo, ha? Bakit narinig ko yung process mo sa labas? nakiusap ko lang po si Diego sa telepono. Pasensya na ko kayo. Naglalabas lang ako ng sama ng loob ko kay Jessica. Anak, wag ka sanang magalit, ha? Pinuntahan ko yung kapatid mo kanina. Ganun pa rin yung sinasabi niya, eh. Ang sabi niya, hindi daw ikaw yan. At siya daw si Crisan. Naniniwala ako pa kayo sa kanya, Nay. Huwag ko kayo maniwala sa kanya. Sa akin, huwag kayo maniwala. Ako yung nagsasabi ng totoo. Sira na ho yung ulo niya. Kailangan na ho siyang dalhin sa mental. Nababaliw na ho ata yung babaeng yun. Alam mo, anak, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Gusto ko naman mag-reach out sa kanya, eh. Pero sa tuwing ginagawa ko yung pakiramdam ko, lumalayo siya sa akin. Parang unti-unti na siyang nawawala. Gusto ko sana na dito muna siyang tumira sa atin. Pero alam ko naman na pag magkikita kayong dalawa, mag-aaway na naman kayo at ayokong mangyari yun. Kaya siguro mabuti na lang na doon na lang muna siya kina Darren. Nay, nandito naman po ako, eh. Nandito po ako kaya hindi niyo po siya kailangang isipin. Baliktad na talaga ang mundo ngayon, eh, no? Kung sino pa yung kamag-anak mo, yun pa yung gustong magpakulong sa'yo. At kung sino pa yung hindi mo naman kaano-ano, yun pa yung tutulong sa'yo. Kaya bilib din talaga ako dyan kay Sir Darren mo. Bakit kung may pera naman ako, kaya ko rin naman piyansan si pare ko eh. Masus! Ewan ko sa'yo. Ang sabihin mo na insecure ka kasi naungusan ka na naman ni Darren. O hindi ah. Masalamat pa rin naman ako dahil marami pa rin naniniwala sa akin. Tsaka may mga mabubuti akong kaibigan katulad niyo. Alam mo naman, Frenny, hindi ka namin matitiis. Magkasangga tayo sa lahat ng bagay. Di ba, Frenny's forever? Oo naman. Pare ko nga pala. Ngayon wala ka ng kaso. Baka pwedeng huwag ka na mag-stay dito sa bahay ng patpati mong amo. Ba't hindi ka nalang umuwi sa inyo? Wala ako ibang gustong gawin kundi umuwi sa sarili kong pamilya. Pero alam mo naman na hindi ko may pwedeng magsama ni Crisel, eh. Pare ko'y alam mo naman yun. Tulungan ka na lang namin na makahanap ng tutuluyan mo. Diba, Nori? Ako'y... Hindi ko na lang pwedeng basta-basta iwan si Sir Darren. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ano siya ng mga panahon na kailangan ko siya. Tsaka alam ko naman na hindi ko mababayari si Sir Darren, eh. Kaya ito na lang yung paraan para makabawi ako sa kanya. Salamat po. Kasi kahit na alam ko pong marami po kayong iniintindi, nahanapan niyo pa rin po ng oras na masamahan ako. Oo naman, anak. Alam mo, wala akong ibang gustong gawin kundi makasama ka. Pero anak, sana huwag ka magtampo sa akin, ha?
Kasi namimiss ko yung kapatid mo eh. Alam mo, hindi talaga ako titigil. Hanggat di niya ako napapatawad. Ang gusto ko kasing mangyari, magkakasama tayong tatlo nang sa ganun magkasundo na kayong dalawa. Pero alam mo anak, kahit naman hindi ko kasama ang kapatid mo ngayon, masaya ako kasi ikaw naman ang kasama ko. Salamat po. Alam ko po na kahit hindi ko po mapupunan yung pangungulila niyo kay Cheska. So, siyempre kayo ho yung mas matagal na magkasama. Gusto ko po maramdaman ninyo na may anak kayo na nagmamahal sa inyo. Salamat. Anak, pwede ba tayong dumaan sa simbahan? Gusto ko lang kasi magdasal. Papasalamat lang ako sa Diyos. Bawal pumasok sa simbahan, Crisel! Baka gusto mong iluwakan na naman ang katawan na yan. Sa ibang araw na lang siguro na nakaramdam ko kasi ako ng hilo eh. Kailangan ko siguro ipahinga to. Nahihilo ka? At parang may gamot yata ako dito sa bag. Gusto mo? Ipapahinga ko na lang. Sige anak, pero sandali lang naman tayo sa simbahan, ha? Sandali lang tayo. Sa simbahan tayo. Sir Darren, gamot niyo ho. Crisan, samahan mo muna ako. Puka dito. Narinig ko kayong nag-uusap ng mga kaibigan mo. Alam ko, miss mo na yung pamilya mo. Pero, Crisan, ayokong isipin mo na kaya ka nag-stay dito dahil may utang na loob ka sa akin. I want you to stay here kasi welcome ka dito sa bahay ko. If you want to go home, sige. Libre ka makakaalis. Sir Darren, wala naman akong pamilya na babalikan eh. Alam mo, hindi natin pwedeng piliin yung pamilya mo. Pero, pwede natin piliin yung mga kaibigan mo. Just want you to know na nandito ako lagi para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Alam ko na magpapasaya sa'yo. Samahan mo ako, punta tayo sa park. Tuturuan kita mag-skateboard. Oh, Promise, masaya to. Matutuwa ka, basta magtiwala ka lang sa akin. Hindi naman ibig sabihin bulag ako. Mahina na yung reflexes ko. Kaya pa rin kita saluhin kahit di ako nakakita. Hindi ka na. dito na lang ako sa kotse eh. Sandali lang naman tayo. Magdadasal lang ako. Nahihiling pa rin po kasi ako eh. Geraldine! Geraldine! Ay, Father! Kamusta po kayo? Matagal na kitang hindi nakita. Oo nga po eh. Ay, Mabuti napadalaw ka dito. ay naku, oo nga, Father. Kasi nga, palagi po ako nagsisimba dun sa malapit sa subdivision namin. Naku, Father, ito nga pala yung anak ko, si Crisan. Crisan si Father. Cheska ang pangalan niya, di ba? Naku, Father, mahabang kwento po. O sige, I have all the time for you. Halika muna tayo sa loob at napakainit dito sa labas. Halika. At, ay, siya nga pala, naganda si Sister Maria ng merienda. Ganun po ba? Yes, yes. Halika, matutuwa yun. Matutuwa. Ay, ito na pa. Sandali. Crisan, okay ka na ba? Bakit parang... Crisan, sandali. Bakit parang ang... Medyo weird ka ngayon na sandali. Sister! Kamusta po kayo? Sandali, Crisan. Mabuti naman. Sandali na po, Sister. Papakilala ko sa inyo yung anak ko. Anak, si Sister Mary Ann. Si Crisan po. Anak ko po yan. Crisan! Si Crisan. Napakagandang bata! Ay, halika kayo.
Maganda ako ng merienda. Halika sa loob. Tara na. Halika, sandali lang tayo, anak. Halika na. Tara na. Halika na, Iha. Masarap yung niluto ko. Gustong-gusto yun ng nanay mo. Talagang napakatagal. Huwag ka nang mahiya, Iha. Halika na, huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya. Rizal! Ano nangyari sa'yo? Rizal! Madala ka. Rizal! Ano nangyari sa'yo, anak? Rizal! Ano nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo? Rizal! Rizal! Ano nangyari? Dali ka sa ospital. Sandali mo sa pagkakot. Dahan-dahan lang, ha? Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa batang to? Rizal? May... Ano nangyari? Rizal, thank God you're awake. Hindi mo alam kung ano nangyari sa'yo. Bigla ka na lang hinimatay doon sa loob ng simbahan. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Dapat talaga nakinig ako sa'yo. Nakita ko na lang nandun ka na sa sahig. Sorry, anak, ha. Dapat talaga nakinig ako sa'yo. Alam ko na kasing masama yung pakiramdam mo, pero pumunta pa rin tayo sa simbahan. Dapat siguro pumunta tayo sa ospital. Sa ospital muna tayo, ha? Yung pinakamalapit. Ay, hindi na. Okay lang ako. Sigurado ka ba? Baka kasi kailangan kang matingnan ng doktor. Ganito lang ko talaga kapag mainit na eh. Madalas ko akong ganda nakakaramdam ako ng hilo. Kailangan ko lang mong ipahinga. Sigurado ka? Opo, ipapahinga ko lang. Sige, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo. Okay ka lang, ha? Sir Darren, salamat po ulit sa pagturo sa akin, ah. Kahit ilang beses po ako nababalantong, ilang beses niyo pa rin po akong sinasalo. Sabi ko naman sa'yo ako bahala. Hindi kita papabayaan. From now on, magtiwala ka sa akin. Darren. Uy, Diego. Jessica. Lahat sinubukan ko para maging okay kami. Alam mo yun. Dahil pakiramdam ko ayaw na ako maging kaibigan. Tapos ngayon nalaman niya pa na anak ako ni Nanay Jenny. Parang lalo siya nagsiselos at nagagalit sa akin. Ginagawa ko to para sa inyong mga taong mahal ko kasi Diego, natatakot akong bumalik siya. Makasaktan kayo ulit ni Jessica. Natatakot ako. Baka mamaya kung anong gawin niya. Baka kunin niya kayo sa akin. Ayoko mawala kayo sa akin, Diego. Pinoprotektahan ko lang kayo. ba't kasama mo si Jessica? Si Crisan yan, hindi yan si Jessica. Kahit anong pangalan paggamitin niya, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Two-faced kang babaeng yan. Diego, bigyan mo pa siya ng chance. Mabuti siyang tao. Para hindi man siya yung pumatay sa lolo ko, pinagtangkaan niya pa rin si Crisan. Diego, sandali lang ah. Babaeng kausap mo. Pero di ba hinihingi lang sa pagsasalita? Nabalaan lang kita. Sandali lang. Ikaw itong nakakita pero ikaw itong nagbubulag-bulagan. Alam mo, inosente si Crisan, di ba? Napatunayan namin wala siyang kasalanan. Diego, ano ba bang ebidensya ang kailangan mo, ha? Dahil ba sa sinasabi ng girlfriend mo? Alam mo, hindi ito magtatagal sa hukuman. Alam mo yan.
Ngayon, kung wala ka pa rin magandang masabi sa kaibigan ko, pwede ba umalis ka na? Baka di ako makapagpigil sa'yo, masapak kita. Alam mo, hindi kita uurungan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, sir. Sir, salamat po ulit. Pero, Alan, Oh. Kamusta si Crisan? nandito sa kwarto niya nagpapahinga. Takot talaga ako kanina. Akala ko kung ano na yung nangyari sa kanya. Ako nga rin eh. Siguro nainitan siya talaga. Alam mo naman yung panahon ngayon. Ibang-iba na eh. Pasalamat na lang tayo. Okay naman siya. Alan, para kasing merong kakaiba sa kinikilos ni Crisan. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi nasa loob pa lang kami ng sasakyan, parang pakiramdam ko ayaw na niyang pumasok sa simbahan. Naalala ko dati nung nagtatrabaho ko sa juice bar, magdasaling naman siyang tao. Tapos ngayon, all of a sudden, bakit parang pakiramdam ko na parang hindi siya komportable na pumapasok sa loob ng simbahan. Alam mo, Geraldine, talagang hindi pa natin kilala ang anak natin ngayon. So let's not expect. Siguro ngayon na magkasama na tayo sa isang bubong, mas makikilala na natin siya. I think it's normal lang. Kaya huwag mo na muna isipin yun, okay? Siguro nga tama ka. Wisit na matandang yun. Dahil sa kanya, matikan pa ako mabuking. Mag-ingat ka, pero sa susunod maaaring mas malala yung mangyari sa'yo. At makakatandaan mo, ninakaw mo lang ang katawan na yan! Maaaring bawiin sa'yo, huwag papakampante. Sir Darren, salamat po ulit don't mention it, okay? Kailangan mo ng kaibigan, nandito ako. Tatanggol kita. Sir, lagi niyo na lang ako pinagtatanggol. Sana naman sa susunod makabawi ho ako sa inyo. I'm sure you will someday. Good night. Good night. Nakita ko kung paano ka kumilos sa harap ng anak. Kaya naman pala nagpupumilit ka dito sa bahay ko. Ma'am Valerie, hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Pasensya na ho. Aminin mo nga sa akin, Crisan. May gusto ka ba kay Darren? O ano? Hindi ka makasagot, ano? Kasi meron kang gusto sa anak ko. Hindi ka lang pala kriminal, malandi ka pa. Kapal mo rin? Valerie, wala akong gusto sa... O bakit kumakalingkis ka? Para kang ahas na nag-iinit. Valerie, mawalang galang na ho, pero ginagawa ko lang naman ho yung trabaho ko. Ma'am Valerie, pwede ho ba huwag niyo naman bigyan ng mali siya yung mga ginagawa ko? Tandaan mo, katulong ka lang dito. Kaya umayos ka sa lugar mo.
Dahil sa oras na malaman kong nilalandi mo ang anak ko, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas sa bahay na to. Naintindihan mo? Gagawin ko na akalata na si nanay. Hindi ba kasi tumagos dyan sa kukote mo na bawal ka nga pumasok sa simbahan? Gusto mo ba talaga mawala ng katawan? Ulit? Siyempre hindi. Kahit kailan, hindi ko nisusoli ang katawang to. Kaya nga, lalo kang mag-iingat. Alam mo, mabuti hindi naniwala yan si Geraldine nung sinabi ni Cheska na ako ang tunay na Crisan. Pero, paano kung sa susunod, makumbinsi na siya ni Cheska? Hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi ko hayaang mangyari yun. Crisan, huwag ka nang umiyak na hayaan mo na si Ma'am Valerie. Nagkakaganyan lang yan dahil nag-aalala siya sa kanyang uniko iho. Pero Aling Celia, bakit ho ganun? Lahat ng tao, tinatalikuran ako. Si Nanay Teresa, tapos ngayon si Nanay Geraldine naman. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar, Aling Celia. Maraming nagmamahal sa iyo. Nagkataon lang, biktima ka ng sitwasyon. Pinagnakawan ka ng katawan ng kakambal mo. Pero alam ko ang totoo, na mabuting bata ka. Pero Aling Celia, hindi ko naman ho alam kung naniniwala talaga si Nanay sa akin. Kaya, dapat mabawi mo yung katawan mo. Yan lang ang paraan para magkaayos ng lahat. Guilty po talaga ako sa ginawa ko kay Cheska. Hindi ko dapat siya pinagsaltaan ng ganun eh. Alam ko kung pinalaki niyo ako na may respeto sa mga babae. Anak, hindi rin naman kita masisisi dun eh. Nadala ka ng emosyon mo. Pero sa tingin mo ba totoo talaga sinasabi ni Crisan? Hindi ko po alam. Pero syempre, gusto ko siyang paniwalaan kasi girlfriend ko siya. Gusto ko siyang protektahan palagi. Pero naawa po ako kay Cheska. Hindi niya po deserve masaktan ng ganito. Alam mo anak, minsan nang dahil sa pag-ibig, nabubulag tayo ng katotohanan. Kailangan mong timbangin yung mga bagay sa harap mo para malaman mo kung ano ang tama. Pero magagawa mo lang yan kapag binuksan mo yung isip mo tsaka yung mata mo. Wala ba dyan? Tingnan mo nga. Wala ko. Eh, naku. Eh, teka muna. Yung pa naman kabilin-bilin ni Ma'am Valerie. Na, dito ka muna, ha? At babalik ako doon, bibiling ko yon. Ah, sige ho. Dito ka lang. Sige. Sige. Nay, andito na ho ako sa mall. Saan na po kayo? Papunta na kami dyan. Nagpapark lang kami ng tatay mo. Ah, sige po. Antayin ko na ho kayo. Congrats! Annulled na ang kasal nyo. You're now back to being Miss Geraldine Enriquez. Kung nagawa ko dati na paghiwalayin sila, kaya kong gawin ngayon. At mas matindi pa pinaplano ko. May problema ako sa pagtingin mo sa ginagawa ni Crisan. Kahit kailan, hindi ko iniisip na baba ang pagtingin ko dito sa mga katulong dito. Paano yung pagtingin mo sa kanya? Paano mo siya nakikita? Hindi ka nga makakita eh. Alam mo anong difference natin? Ako hindi makakita. Ikaw, walang manners? Si Teresa ho, nasa tuktok ng ice plant, mukhang tatalon.